Ano-ano nga ba ang mga pagkain na babagay sa isang buntis? Let's tune into Women's Health. Hi, I'm Dr. Jocelyn Zamora Mariano. Ako ay isang obstetrician at gynecologist sa University of Santo Tomas Hospital. Ako po ay isang gynecologic oncologist. Pero ngayon, gusto ko po kayong turuan kung paano tamang nutrisyon habang tayo ay nagbubuntis. Ang nutrisyon ay importante sa pagbubuntis dahil sa ating sarili bilang isang ina, doon nakasalalay ang paglaki ng bata. Kaya kailangan nating pahalagahan ang ating nutrisyon habang tayo ay nagbubuntis. Alamin natin kung anong mga kailangang kainin sa bawat trimester ng pagbubuntis. Meron bang kailangang idagdag na calories na kailangan pag tayo nagbubuntis? Pare-pareho bang dapat kainin? Kung ikaw ay normal ang weight mo bago ka nagbuntis or kapag ka mababa or mataas din ang timbang mo. Alamin natin yan lahat sa araw na to. Pagka tayo ay nagpaplanong magkaroon ng anak o nagpaplano tayong magbuntis, importanteng alamin muna natin yung ating baseline na tinatawag na BMI. Alamin natin kung ano yung ating timbang base sa ating height at doon natin malalaman kung ano yung kailangan nating idagdag pa na nutrisyon or calories habang tayo ay nagbubuntis. May mga supplements na kailangan tayong isaalang-alang kung tayo ay gustong magbuntis ng walang problema. Particularly, habang nagkakaedad kasi ang isang babae, kumakaunti ang mga itlog na ang healthy eggs na lumalabas sa atin. Kaya importanteng malaman natin kung anong tamang panahon ng pagbubuntis. Kasabay nito, ang pinaka-importanting supplement na dapat nating isipin ay ang folic acid. Ang folic acid ay tumutulong upang maiwasan natin ang pag-develop ng mga tinatawag na neural tube defects. Ano ba yung neural tube defects? Yan yung mga batang may pinapanganak na merong bukol sa may gulugod o kaya may bukol sa may brain, lumalabas yung brain nila, hindi nagde-develop yung brain system nila. So, gusto nating maiwasan ito para maging healthy at maganda ang brain development ng baby. Kaya binibigyan natin sila ng folic acid at least 3 months before they want to get pregnant. Bukod pa ito sa iba't ibang mga sustansyang nakukuha natin sa tamang pagkain in preparation for the pregnancy. Okay, sa first trimester naman ng pregnancy, ito yung unang 3 buwan ng pagbubuntis. Dahil ito ang panahon na binubuo pa yung baby. Para siyang jigsaw puzzle na lumalaki pa lamang yan. Gusto nating tama yung mga pagkakadikit o pagkakalapat ng jigsaw puzzle. So it's a period of development ng organs as well. So importante maganda ang protina sa panahong ito. Again, ang folic acid, kailangan natin yan. Kailangan natin yung mga pagkain na tumutulong sa pag-develop ng iba't ibang organs ng body sa panahong ito ng pagbubuntis. Okay, during the second trimester, meron na tayong nabuong puzzle eh. Ang gusto lang natin ngayon is paggandahin yung puzzle na nabuo natin. Ihuhulman na natin ngayon dahil lumalaki na yung nabuo nating pagbubuntis noong una. Kaya kailangan nating dagdagan ang mga nutrients natin dito. Dito pumapasok na ang iron. Ang iron ay importante upang mapanatili natin ang level ng hemoglobin sa ating dugo. Ang iron stores natin, mataas ang pangangailangan natin sa iron during this time. Dahil sa panahong ito, tumataas yung tinatawag naming blood volume. Pero tumataas din yung red blood cells. Hindi nga lamang siya makahabol dun sa blood volume. Kaya may tendency tayong maging anemic habang tayo ay nagbubuntis at ito'y nararanasan natin during the second trimester. So, importante sa panahong ito ang pagbibigay ng iron sa ating mga buntis upang makatulong sa pananatili ng iron stores nila sa kanilang katawan. Sa third trimester, ito yung panahon na kailangan nating magdagdag ng calories kasi humahabol na tayo para pagandahin yung paglaki ng bata. So may kadagdagang mga 400 to 450 kilocalories per day ang dapat nating idagdag sa ating pagkain. Pero kailangan din bantayan natin yung pagtaas ng timbang sa panahon nito. Dahil minsan, ang ina-expect nating weight gain, kung normal yung ating tinatawag na BMI, nung tayo ay hindi buntis pa, kailangan natin ng 1 pound a week lang.
Kaya tuwing nagpe-prenatal care kayo, follow-up kayo sa amin, binabantayan namin ang timbang. Pag nakikita namin lumalagpas kayo sa 1 pound per week, binabantayan namin yan. Baka nagkakaroon kayo ng gestational diabetes. So, importanteng malaman natin yon. So, pag nalaman natin nag-gestational diabetes, pwede natin i-cut off. Hindi kasi lahat ng buntis pare-pareho eh. Kaya yung may iba na nangangailangan ng dagdag na calories, meron namang iba na dapat nating bawasan kasi meron na silang problema sa kanilang diabetes. We still need a lot of protein sa panahong ito kasi kailangan nating pagandahin ang tubo ng buto at saka yung mga tissues ng bata na ating dinadala sa ating mga sinapupunan. Iiwasan natin ang pag-inom ng alcohol. Meron tayong tinatawag na fetal alcohol syndrome. Meron silang certain features na nagsasabi sa atin na malamang nung buntis ang nanay nito, uminom to o umiinom ito ng alcoholic drinks. Kaya ganyan ang kanyang nangyari doon sa kanyang pinagbubuntis. Iwasan din natin ng too much coffee dahil kailangan nga in moderation lang pagka iinom tayo ng mga ganito. Anything that we take, kailangan in moderation lang kasi pag sumusobra, may mga kasama ring hindi magandang resulta sa ating pagbubuntis. So, too much of everything is not nice, so everything should be in moderation na ating kakainin. May cravings tayo habang nagbubuntis. Ito yung tinatawag naming pica. No? Meron kang cravings for some things para ma-offset yung nararamdaman mong pagduduwal. No? Meron kasi talagang physiologic na nangyayari or natural na nangyayari sa katawan natin na nakakapagpabago ng ating pagkain or yung ating panlasa sa pagkain, lalo na sa first 4 months ng pregnancy. Ito yung panahon ng pagsusuka, pagduduwal. Gusto nating ma-offset yun para matanggal yun. Kaya minsan naghahanap tayo ng isang bagay na maaring magpatanggal ng nararamdaman natin. Hanggat maaari kasi habang buntis, gusto nating kumakain sila. Hindi man sila makakain ng normal na 3 times a day, pwede siyang gawing paunti-unti, pero madalas ang pagkain. So, minsan yung paghahanap ng mga pagkain ganyan, minsan isang form din niya ng paglalambing sa kanilang mga asawa na gusto niya, nabibigyan din siya ng attention habang nagbubuntis siya dito. Pero, scientifically, gusto nating malaman, ma-explain na ang sanhi ng pag-crave natin sa mga ganitong bagay ay dahil sa mga nangyayari sa ating gastrointestinal system. May mga effect ang hormones na pwedeng magpabago ng panlasa natin sa mga pagkain. Kaya nanghihingi tayo ng mga minsan mahirap na hanapin. No? Walang kinalaman yung itsura ng kinakain mo sa magiging itsura ng anak mo. Ang itsura ng ating mga magiging supling, magiging mga anak natin ay base sa mga characteristics na dala nating mag-asawa. No? So, it's a shared traits yan, base sa genes na naibigay ng asawa mo at naibigay mo rin para mabuo ang baby. Walang kinalaman yung pagkain. Hindi totoo naman na kapag mahaba ang baba mo, dahil kain ka ng kain ng mangga, no, ikaw ay nagbubuntis. Hindi totoo yon. Hindi porke mahilig ka sa maitim na kulay, magiging ganun din ang kulay ng anak mo. Hindi rin. So, sa mga kinakain natin, hindi yun nagpapabago ng anyo ng ating mga anak. Bagkus, ginagawa niyang healthier ka kasi. Dahil healthy yung kinakain mo, mas maganda yung mga lumalabas na characteristics. Parang na-enhance yung characteristics ng anak mo. Hindi dahil sa kinakain mo, no? Per se, figuratively, hindi dahil doon sa itsura ng pagkain na kinain mo. So, importanteng pupunta kayo sa doktor ninyo para magpatingin kapag kayo ay nagbuntis na. Dahil naipapaliwanag namin kung bakit meron kayong mga nararamdamang mga ganitong bagay, lalo na yung pagduduwal at saka yung pagsusuka habang nagbubuntis. Yung iba kasi ayaw kumain. Dahil akala nila tuwing kakain sila, magsusuka na sila o maduduwal sila. Pero may certain period lang yan At mayroon kaming mga pagkain na pwedeng sabihin sa inyo na pwede niyong kainin habang kayo'y nagbubuntis. Importante, umiinom tayo 6 to 8 glasses of water a day, 2 to 3 liters per day para nahahydrate ng maigi ang ating katawan. Isa pang problema pag nagbubuntis tayo, nagko-constipate tayo, nahihirapan tayong dumumi, nagkakaroon ng mga hemorrhoids. Dala yan sa mabagal na paggalaw ng ating mga bituka habang buntis tayo. Again, effect ng hormones yon. So, dapat kumain din high fiber na foods, eat a lot of fruits,
para kayo ay maging maluwalhati yung inyong babawas ng ng dumi, no, or pagdudumi natin. So kailangan natin lamang i-balance yung ating kakainin. Hindi natin kailangan ng mamahaling pagkain para sa source ng protina. Maraming magagandang source ng protina tulad ng nuts, tulad ng itlog, no? Hindi kailangan ng parating steak. Kasi meron tayong pwedeng mapagkukunan ng mas mura pero mas masustansyang pagkain na tutulong sa paglaki ng ating dinadala sa ating sinapupunan. So, importanteng magpunta kayo sa inyong mga doktor, sa mga obstetricians ninyo para malaman kung ano ang tamang kainin habang buntis, kung ano ang dapat, kung anong hindi dapat kainin habang kayo'y nagbubuntis.